Hi guys, magandang araw sa inyo lahat and welcome back to my YouTube channel. Sa video na ito, guys, bibigyan ko lang kayo ng tips kung paano ba tayo makakapag-transition from 7% to 8% profit na hindi gaanong nahihirapan sa pagpapaikot ng ating mga puhunan dito kay sitaw. So please take note lang guys, ang video na ito ay hindi ito applicable sa mga beginners na nagsisimula pa lang dito kay sitaw. So, ina-encourage ko itong ang video na ito ay para dun sa mga medyo matagal na dito nagse-seller kay sitaw na matagal nang nag stay sa 7% profit. So, panoorin nyo itong video na ito, baka sakaling makatulong sa inyo. So, gayahin nyo na lang yung tricks na ginawa ko, baka sakaling makatulong sa inyo at para mai-apply nyo din sa inyong mga account para ma-maximize natin yung profit dito kay sitaw. So, ang gagawin lang natin dito guys, so punta tayo dito sa aking account and then product. Di ba ang pinaka minimum product listing natin dito kay sitaw is 10 product items, yung pinaka minimum niya. So, dati ang ginawa ko, lahat ng products ko ay lahat yung 7% profit. So, naisip ko na mag-transition sa 8% profit kasi every evaluation, lagi ko naman na-hit yung 55% processing rate requirement ni sitaw. So, naisip ko noon na sa tingin ko, kaya ko nang mag-transition from 7% to 8% profit ng paunti-unti. So, ang gagawin natin dito, gawin nyo sa inyong account, kung sa time estimate nyo na lagi nyong na hit yung 55% tuwing every evaluation dito kay sitaw, yung first half and second half, kung sa tingin yung sobra-sobra pa yung puhunan na nasa wallet balance nyo, so yun na yung sign na pwede na kayong mag-transition sa 8% pero hindi bigla. Ang gagawin natin gradually or paunti-unti. Ang ginawa ko noon, nagsimula ako sa isang 8%. So, mix ang gagawin natin. Hahaluan natin yung pure na 10 product item na 7%. So, nag-delete ako ng isa. So, ang ginawa ko, naghalo ako ng isang 8%. So, kung mapapansin nyo, dito sa aking account, so ito yung profit niya. Profit ko dyan sa every product na yan. 8% yan. So, dito, dalawa na yung 8% ko dyan guys, yung 1 into. So, ito yun. 1 into 8% yan. Kung mapapansin nyo din dito sa simula 3 hanggang 10, 7% na siya. So, ayan. 7% na yan. Ayan. Kung mapapansin nyo naman guys, i-click ko yan. 7%. 7%. Yan. Para makita nyo din. So, ayan, hanggang 10. Simula sa number 3 hanggang 10, 7% na yung profit ko dyan. Pero ano ba yung disadvantage naman pag ginawa natin itong ganitong tricks? So, ayun, dito papasok yon. So, ang pinaka-disadvantage dito, so, siyempre may halo tayong product na 8% dito sa ating nakalista dito kay sitaw. So, kailangan natin na matarget yung parehong evaluation dito kay sitaw. Yung first half and second half, kailangan natin maipasa yun.
So, ayun, tandaan nyo guys. So, kaya, bago kayo mag-transition, pag-isipan nyong mabuti kung sa tingin nyo kakayanin nyo ba or hindi. Kung sa tingin nyo, medyo saktuhan pa lang yung puhunan nyo, huwag kayong mag-attempt na mag-transition sa 8%, baka yung kinikita nyo dito sa 8% ay mapunta lamang dun sa mga penalty. So, saan ba nagsisimula yung 8% profit? So, maghanap kayo guys ng mga product na lumampas ng 300 pesos. So, like for example, 301 pesos. So, ayun, 8% na yung may earn natin dyan na profit. So, simula sa 300 pesos pababa, 7% yung profit natin dyan. So, ganyan lang yung gagawin nyo guys. Kung gusto nyo mag-transition sa 8%, paunti-unti, dagdagan nyo, simula kayo sa paisa-isa. Pero huwag kayong lalagpas sa 10 items para hindi kayo gaanong mahirapan. Simula kayo sa paisa-isa lang. Kung sa paisa-isa nyo ng 8%, lagi nyong natatarget yung 55% sa every evaluation. So maganda yon. Paglipas ng mga ilang evaluation, kung napapasa mo, mag-delete ka ulit ng another 7% na product, palitan mo ulit ng isa pang 8%. So hanggang sa buong 10 items na yung mapalitan natin ng 8% profit na product. So, ayun lamang po yung tricks dyan. So, sa pagta-transition sa 8% profit nang hindi gaano tayong nahihirapan sa pagta-transition sa 8%. So, para makita nyo din na nagagawa ko yung tricks na ito, so punta tayo dito sa aking wallet balance para maipakita ko sa inyo na wala akong naging penalty record dito sa pag-apply ko ng ganitong trick sa aking account. So, check nyo yan. Dito sa aking penalty record, wala akong deduction. So, ibig sabihin yan, napapaikot ko ng maayos yung aking puhunan ko dito kay Sitaw. Kaya, nag-transition na ako sa 8%. So, ayun, check pa natin dito sa isa. Dito. So, dito, check pa natin yan. Deduction details na yan. Para mas makita nyo din na nag-work itong trick sa akin. So, ayan, kung makikita nyo. Para kung matagal na kayo nag-i-stay sa mga 7%, so para at least ma-maximize natin yung profit dito kay Sitaw. So, ano pa ba yung ipakita ko? So, ayan, dashboard. So, kung mapapansin nyo, last month, ito yung naging processing rate ko guys. Yan, 64.15%. Ayan, mapapansin nyo. So, ayan lamang po yung gusto kong i-share sa inyo. So, I hope na may natutunan kayo dito sa i-share kong tricks dito kay Sitaw. So, I hope din na pag ginaya nyo itong ginawa ko, sana mag-work din sa inyo. At para dun sa mga nag-iisip, pag-isipan nyong mabuti kung gusto nyong mag-transition sa 8%. So, may consequences yan kung once na nag-transition ka. So, make sure na palaging nating ma-reach yung 55% processing rate every evaluation. So, ayun lang. Kung gusto mong mag-join dito kay Sitaw, nasa description and comment section yung referral link ko. Mag-register ka na lang dyan and then i-message mo ako dito sa aking Facebook account. So, nasa description din yung Facebook link. So, i-message mo ako para ma-guide kita. Para ma-share ko din sa inyo yung mga tricks na alam ko na nag-work dito kay Sitaw para hindi kayo mahirapan. So, ayun lang. Kung bago pa lang kayo dito sa channel ko, please consider like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos kong i-upload. Maraming salamat. God bless.